What is up sa inyo guys? So hindi na ako mag-i-edit ng video, ganito na lang to. Bibigyan ko kayo ng mga information about sa mga experience ko dito sa Sniper 155R natin. I've been owning this motorcycle since 2021. Yan. Motortech Vlogs PH, Ninong Alotski, shoutout sa'yo. So bibigyan ko kayo ng 5 tips and tricks dito sa motor na ito na nabili ko since 2021. So una is ang kanyang silinyador. Okay? Yung silinyador nito is madaling masira. Okay? Main reason kung bakit madaling masira yung silinyador kasi wala siyang silicone na nakalagay doon sa mismong silinyador niya. Unlike dun sa Sniper 150. Kung gusto niyo ng more information about that, panoorin niyo si Win Moto Vlogs. Siya yung pakita ng mga information kung paano natin matatanggal na maayos yung throttle cable ng Sniper 155 natin. Okay? So, mas maganda, either palitan niya to or properly maintain it by removing this. Merong screw dito, dalawa. Yan at saka ito. Pag na-remove nyo na yung screw na yan, matatanggal na to. And then, pwede nyo na lagyan ng lubrication ang cable niya. So, ganun-ganun ninyo lang. Tulak-tulak nyo lang. Tapos yun, bababa na yun lang is nun. Proper lubrication lang. Second na madaling masira dito sa motor na to is etong mga locks. Okay, as you can see, ito, linugan ko na yan. Linugan ko na. Main reason kasi noong 2021, bago pa lang tong labas tong Sniper 155 na to, tapos, yung mga mekaniko natin is hindi pa ganun kaalam kung paano tatanggalin yung mga fairings na maayos. Meron kasi ditong fairings na kailangan mong slide pa ganun. So, ang tendency kapag na-slide mo na siya tapos hindi mo maibalik to, pinupukpok nila. Pag pukpok nyo, putol na kagad. Ewan ko kung bakit ganun kasi siguro malutong lang talaga yung fairings nito. Okay? Pangatlo na madaling masira dito sa Sniper 155R na to is ito. Ayan. Inikot ko lang yan kasi parang gusto kong palitan tong ano tawag dito? Yung pinaka niya, hawakan, yung handle grip. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro third day ko pa lang nito. Gusto ko palitan to ng RCB. Ayan, umikot na siya. Hindi ko na matanggal to. So, hindi ko na pinalitan up until now. 2023 na magto 2024 na bukas. So, hindi ko na siya pinalitan. So, pang-apat, etong mga tornilyo dito sa side mirrors. Ang tornilyo dyan sa side mirrors niyan ay pag ganun ang ikot, pa right ang ikot. Bakit? Hindi ko rin alam kung bakit, pero pa right siya. Ganun yung ikotan niya. So, nasira ko kagad to. Lost thread. So, pinalitan ko to. Ito yung pinalitan ko. Okay. So, pang-apat na yon. And, ang panlima, ito laging sakit ng Sniper 155R. On ko yung susi. Yan. Tingnan nyo, nakikita nyo yan. Yung key, hinahanap niya yung key, pero nandito lang yung key sa bag ko. Napakalapit lang yan. Ang bilang ko dyan is kailangan is at least 18 na blinks bago mo pa startin yung motor. Pero para maiwasan mo yan, kailangan mo lang ilapit yung susi. Ayan, okay na. Kailangan mo lang ilapit yung susi, and paglapit mo dun sa susi, pindutin mo lang siya kapag naka-turn off siya. And then okay na yun. Hindi na lalabas yung ganung blinking na 18. So para maiwasan yun, yun lang. Proper unlocking ng motor. So, nangyayari yan hindi lang sa Sniper 155R, pati sa mga NMAX. Para maiwasan yun, ito, press nyo lang to. Ayan, tapos, malapit. Ay, ganun pa rin, mali. Ulit. Pinahiya mo ako. Isa pa. Press. Okay, so naka-off na. Press and hold. So ayan, naka-unlock na. On. Ganun pa rin, talagang issue talaga. Boy, issue talaga. Pero ganun lang yung ginagawa ko. Hindi ko alam kung ano nangyari dito.
Alam ko ganun lang yun eh. Nilapit ko lang siya. Yun. Nilapit ko lang siya. Tapos, make sure na ipe-press nyo to. Kasi usually ang mangyayari, 18 na blinks yung mangyayari dito. So, yun lang yung 5. And meron akong isang bonus na tip sa inyo guys. Kasi itong Sniper 155R natin kasi is meron tensioner issue. Okay, either tensioner or dito sa may mismong rubber damper. Tingnan nyo kapag i-start ko. 'Di ba? Medyo may lagatik yung tunog. Sa una lang 'yan. Pero kapag pine-press ko tong clutch, pansin nyo medyo parang humihina. Umi-smooth yung andar. Pag binitiwan ko, yun. So, ito yung tinatawag nilang tensioner issue ng Sniper 155R. And itong tensioner issue na to is magagawa siya kapag pinalitan nyo ng manual tensioner. Itong mismong motor. Ay, mismo. Manual tensioner yung dito. Yan, papalitan nyo lang yan. Ito. Kung nakikita nyo yan. Yan. So, natutunan ko yan kay Win Motovlog din. So, shoutout sa iyo, Win Motovlog. So, yun lang naman. Aside from that, wala na akong ibang issue. Napakatipid nitong motor na to sa gasolina. Hindi ako pinahiya nito. Nagbagyo ako balikan. 24 hours na ride. Solid. Wala akong masabi. Malakas busina. Uy. Ay. Ano nangyari dun? Malakas busina. Oh, maganda yung signal light. Pinalitan ko na rin siya ng LED. So, nung pinalitan ko to ng LED, ang nangyari is etong signal light niya, bumilis to. So, para maiwasan mo yon, kailangan mong palitan siya ng flasher, which is nandito sa loob na to. For more information, panoorin nyo na lang yung video ni Win Motovlog kung paano niya pinalitan yung flasher nito. Kasi, usually kapag from ballast ba tawag doon? Yung normal lang na ilaw, pag yun yung gamit, mas malakas yung konsumo ng kuryente. And since mas malakas ngayon, yung flasher nito by stock, ang ginagawa niya is i-compensate niya yung bilis ng flashing. So since yung LED mahina yung konsumo ng kuryente, mas bumibilis siya. So ang kailangan mo is i-manual flasher mo siya. So yung flasher, pinalitan ko na rin yan. Napakadali lang palitan ninyo noon. So kayang-kaya nyo gawin yan. Mini driving lights ng Sniper 155R natin, andito rin. Hindi ko na nilagyan ng bracket kasi nasa T-post siya. Ayan, ito, nasa T-post. Hindi yan umiilaw, mukha lang siyang umiilaw kasi dahil dun sa dahil dun sa flash ng cellphone ko. Pero, yun, ito, dito siya nakalagay. So far, so good. Wala akong naging issue. Ito lang, medyo may tumatama lang dito kapag nalulubak ako. Pero aside from that, all goods naman. Maganda pa rin yung takbo ng Sniper natin. Wala tayong nagiging issue dyan. Tapos naka dual contact na LED signal light ako. Maganda yan kasi nakasabay siya dito sa ilaw na to. Every time na aandar ako, meron akong at least parang auxiliary na rin nakita ako dito. Yung visibility ba, kapag nandito ka, ayan o, kitang-kita mo left at saka kitang-kita mo dun sa right. So yun lang guys, if nakatulong tong if nakatulong tong video na to sa inyo, please give it a thumbs up, give it a share, and please subscribe to Mototech Vlogs. Peace out.